Bumalik ka sa madilim na sulok ng kusina, Nona, dahil doon lamang ang nararapat na lugar para sa isang taong may sira ang ulo. Mga anak ko ang nagdiriwang sa labas, Doktora Catalina. Gusto ko lamang silang masilayan kahit sa huling sandali ng kanilang kaarawan. Anak, don't be delusional, Nona. Matagal nang patay ang mga iniisip mong anak sa mundong ito, at ikaw ay isang pasanin na kinupkop lamang ng pamilyang Montalban out of pure charity. Charity, inalay ko ang buong kabataan ko, ang lakas ko, at ang buong buhay ko para sa hasyendang ito. Tapos ngayon sasabihin ninyong, wala akong karapatan sa sarili ko ring dugo. Karapatan. Look at yourself, Nona. Paano mo matapang nahaharapin ang mga mararangal na panauhin habang nag-aangkin kang isang baliw na walang muwang sa totoong estado ng buhay mo? Parang may malamig na kutsilyong humati sa dibdib ni Nona. Ang bawat salita ay hindi na lamang basta pangungusap. Ito ay mga lason na pilit ibinabaon sa kanyang mga sugat na kailanman ay hindi pinayaong humilom. Nakaupo siya sa maruming sahig ng kusina habang ang mga daliri niyang namumutla ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng isang maliit na bestida. Kagabi lamang sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng nag-iisang bombilya, pinagpuyatan niyang tahiin ang bawat perlas sa damit na iyon. Ang bawat tusok ng karayom ay sinabayan niya ng dasal ng luha at ng pag-asa na sa araw ng ikalimang kaarawan ni Letty at Capo, mayakap man lamang niya ang kambal ng hindi nagtatago sa dilim. Ngunit ang kapalaran ay sadyang mapaglaro sa mga taong walang laban. Mula sa labas ng kusina umabot sa kanyang pandinig ang masayang tawanan ng mga bisita, ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain na sumasama sa hangin. Ilang hakbang lamang ang layo ng kinaroroonan ni Letty at Capo. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng kanilang mga puso sa kabila ng dingding na kahoy, parang isang mahiwagang hibla ng dugo na patuloy na nag-uugnay sa kanilang tatlo kahit pinipilit silang paglayuin ng malupit na tadhana. Hindi nagtagal ang ingay ng kasiyahan ay biglang napalitan ng isang bulabog sa labas. Isang maliit na yabag ang tumakbo palayo sa marangyang entablado. Ang pinto ng kusina ay marahas na natulak bukas. Isang batang babae na may gusgusing laso sa buhok, ang pumasok na humihingal ang mga malalaking mata, ay namumula at naghahanap, "Mommy." Ang tanging salitang iyon ay tumusok sa katawan ni Nona parang kidlat. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tumayo siya, iniwan ang mga basahan at sinalubong ang maliit na katawan ni Letty na dinaluhan ng yakap ng buong higpit. Sa maikling sandaling iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang lamig ng kusina ay napalitan ng init ng pag-ibig ng isang ina na 5 taong pinagkaitan. Ngunit ang sandaling iyon ng langit ay mabilis na nilamon ng kadiliman. Isang matigas na kamay ang humila kay Letty palayo sa kanyang mga bisig. Si Leandro kasama ang ngiting puno ng lason ang humarang sa pagitan nila. Kasabay nito ang telepono sa kamay ni Aling Marites ay nakatutok na parang sandata kinukunan ng bawat reaksyon ng kanyang pagkadurog habang inilalathala sa ere ang kasinungalingan. Huwag na huwag mong dudumihan ang bata ng iyong maruming kamay, Nona. Hindi ka ina. Ikaw ay isang taong may karamdaman na kailangang gamutin. Ang malamig na boses ni Leandro ay bumaon sa buong bulwagan. Sa gitna ng nagkakagulong panauhin, dahan-dahang lumitaw si Gio. Ang mga mata nitong tumingin kay Nona ay walang bakas ng pagkilala kundi puro malamig na paglilitis at pagtatakwil. Habang ang mga tanod ay lumalapit upang siya ay kaladkarin palayo isang manipis na sobre, ang nalaglag mula sa bulsa ng lumang damit na isinabit ni Nona sa likod ng pinto, nag-iwan ng isang pangalan ng abogado na magiging mitsa ng nalalapit na bagyo. Ang hangin sa silid na iyon ay tila binuhusan ng yelo mabigat at nag-iiwan ng kirot sa bawat paghinga ni Nona. Nakaupo siya sa gilid ng lumang kama, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang mga salita ni Doktora Catalina tungkol sa utang na loob at dangal ng pamilya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan tulad ng isang sirang plaka. 5 taon na siyang nakakulong sa ganitong rehas ng panlilinlang, ngunit ang sakit ngayong araw ay iba, ito ay sariwa, may dugo at lumalagos hanggang sa pinakakaluluwa. Isang marahang yabag ang tumama sa marmol na sahig sa labas ng pintuan. Ang pinto ay bumukas ng may mabagal at nakakainis na tunog ng pagkayod ng kahoy. Si Gio ang pumasok. Suot ang mamahaling kulay abong Amerikana, dala-dala niya ang isang dokumentong nakasingit sa kulay itim na folder. Ang mukha nito ay blanco, walang emosyon,
subalit may nakatagong irita sa bawat galaw. Nona, tigilan mo na ang mga eksena sa ampunan kahapon. Panimula ni Gio, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hinubog ng taon ng pagiging tagapagmana ng imperyo ng mga Montalban. Lumagda ka na rito. Ito ang kasunduan na hindi mo na kailanman lalapitan, sina Letty at Gapo. Bilang kapalit, ipagpapatuloy namin ang pagbibigay ng maliit na sustento para sa iyong tirahan dito sa labas ng hasyenda. Tumingin si Nona kay Gio. Sa mga mata ng lalaking ito, na minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong puso, wala na si Gio na nakilala niya noon. Ang natira na lamang ay isang anino na bulag na sumusunod sa dikta ng kanyang ina. Sustento para saan, Gio? Para sa katahimikan ko, habang ninanakawan ninyo ako ng mga anak, mahinang tanong ni Nona. Ang tinig ay basag, ngunit may taglay na talim na ikinapamangha ng bahagya ng lalaki. Bago pa man makasagot si Gio, isang maliit na anino ang sumulpot sa pinto. Siga po. Tumakbo ito papasok habang hawak ang isang sirang laruang kotse, naghahanap ng atensyon ng ama. Sa pagtakbo nito, lumihis ang kwelyo ng damit ng bata, at ang bahaging iyon ng balat sa likod ng kanyang tainga hanggang batok ay nahayag sa liwanag ng bintana. Isang pulang marka, hugis ng isang napakagandang pakpak ng paru-paro. Nanigas si Nona. Ang hininga niya ay biglang napatigil. Ang markang iyon ay hindi lamang basta pekas o mantsa. Ito ang eksaktong kopya ng birthmark na iginuhit ng kanyang yumao na ama sa huling pahina ng kanilang lumang talaan ng pamilya. Ang markang sinabi ni Catalina noon, nakatang-isip lamang ng kanyang nababaliw na imahinasyon. Habang nanginginig ang mga kamay, marahang iniabot ni Nona ang kanyang palad patungo sa bata. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa balat ng anak, inatras ni Gio ang bata palayo, bagamat ang mga mata nito ay nahuli ang paggalaw ni Nona. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Gio ay napako sa batok ng sariling anak at saka lumipat sa mukha ni Nona. Ang ekspresyon ng babae ay hindi mukha ng isang nag-aangkin ng hindi kanya. Ito ang mukha ng isang tunay na ina na nakilala ang bawat hibla ng katawan ng kanyang laman at dugo. Isang malamig na simoy ng pagdududa ang pumasok sa dibdib ni Gio, pilit na binabasag ang pader ng mga kasinungalingang itinayo ng kanyang ina sa loob ng 5 mahabang taon. Kailangan kong makasigurado, bulong ni Gio sa sarili. Ang mga mata ay nagpapakita ng biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang malaking bulwagan ng mansyon ng mga Montalban ay binalot ng isang nakatutulig na katahimikan ng hapong iyon. Ang mga mamahaling kurtina na gawa sa makapal na tela ay nakasara, nag-iiwan ng kulay abong liwanag na sumasalubong sa mukha ng mga taong nagtipon. Sa gitna ng silid nakatayo si Doktora Catalina. Ang mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng kanyang tungkod, habang si Leandro naman ay may hawak na isang puting sobre na naglalaman ng kinatatakutang katotohanan o ang pinakamatinding kasinungalingan. Nakaupo si Nona sa silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay namamaga ngunit matatag. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang yakap ang maliit na keptok na may hugis ng bulaklak ng daisy, ang regalong ibinigay sa kanya ni Letty noong minsan silang nagkatagpo sa hardin ng ampunan. Binuksan ni Leandro ang sobre ng may marahang ngiti ng tagumpay na nakapinta sa kanyang mga labi. Tumikim siya bago binasa ang nakasulat sa opisyal na papel mula sa laboratorio. Ayon sa resulta ng DNA test na isinagawa sa ilalim ng pagsusuri ng mga eksperto, ang porsyento ng ugnayan sa dugo sa pagitan ni Nona Villacorta at ng mga batang sina Letty at Gapo ay 0%. Basahin ni Leandro ang bawat salita ng may diin at kalupitan na tumatagos sa bawat sulok ng silid. Walang anumang ugnayan. Patunay lamang ito na ang babaeng ito ay patuloy na nag-ailusyon at gumagawa ng mga kwento upang manggulo sa ating pamilya. Isang matunog na buntong hininga ang pinakawalan ni Gio. Ang mantsa ng pag-asa na sumilip sa kanyang mga mata noong nakaraang araw ay biglang namatay, pinalitan ng isang malamig at galit na tingin. Tumingin siya kay Nona na may halong pagkadismaya at pagkasuklam. Nona, hanggang kailan ka magsisinungaling? Boses ni Gio ang bumasag sa katahimikan, puno ng pait. Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataon, ngunit pinatunayan mo lamang na tama si inahan. Isa kang mapanganib na sinungaling. Hindi mali ang papel na yan. Isang malaking kasinungalingan ang ginawa ninyo. Napatindig si Nona, ang kanyang sigaw ay basag ng labis na hinagpis habang lumalapit sa kanila. Ipinatama nila ang resulta.
Tiningnan ko ang anak ko. Naramdaman ko ang dugo ko sa kanya. Huwag kang mag-eskandalo rito no na malamig na utos ni Catalina habang nakatingin sa mga tauhan. Ang mga taong may karamdaman na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang gumala ng malaya at maghasik ng lagim sa mga bata. Dalhin na siya roon. Sa isang iglap, 2 lalaking nurse mula sa pasilidad sa Cavite ang lumitaw sa likuran ni Nona at marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Pumalag si Nona nagpupumiglas habang tinatawag ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Sa gitna ng pagpupumilit na iyon, ang maliit na keptok na hugis Daisy ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumapag sa marmol na sahig. Isang yabag ang tumapak ng buong diin sa ibabaw nito. Si Leandro habang nakatingin kay Nona ng may demonyong ngiti, ay dinurog ang maliit na bulaklak sa ilalim ng kanyang sapatos, hanggang sa maging pino itong pulbos. Huwag ang tanging sigaw na lumabas sa lalamunan ni Nona bago marahas na idiniin ng isang nurse ang hiringgilya sa kanyang braso. Ang malamig na likido ay mabilis na kumalat sa kanyang mga ugat pinapatay, ang kanyang ulirat pinipiga, ang kanyang mga luha, hanggang sa ang makulay na mundo ay maging itim at puti. Habang isinasakay siya sa naghihintay na ambulansya, patungo sa madilim na pasilidad, ang huling narinig ni Nona, bago tuluyang nawalan ng malay, ay ang malamig na tunog ng paglock ng pinto ng bakal, isang ingay na pumutol sa natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Ang hangin sa loob ng pasilidad sa Cavite ay amoy gamot yelo at kawalan ng pag-asa. Pagising ni Nona, ang kanyang ulo ay tila binibiyak ng libong karayom, epekto ng matapang na pampakalma na itinurok sa kanya habang siya ay walang laban. Ang mga dingding ng silid ay kulay puti, napakakinis at walang bahid ng buhay, pinapaligiran ng isang maliit na bintana na may rehas na bakal, kung saan tanaw lamang ang madilim na kalangitan sa labas. Alam niya ang mga patakaran ng mundong ito. Kung magpapakita siya ng tapang o katalinuhan, ang susunod na matitikman niya ay mas mataas na dosis ng kemikal na papatay sa kanyang kaisipan. Kaya naman nang pumasok ang 2 nurse upang suriin ang kanyang pulso, pinanatili niya ang blangkong titig sa kawalan, ang mga labi ay bahagyang nakasiwang at ang katawan ay hinayaang manghina na parang isang taong tuluyan nang nawalan ng ulirat. Nang masigurong umalis na ang mga ito at sarado na ang mabigat na pinto, dahan-dahang huminga ng malalim si Nona. Ang mga mata niya ay muling nagliwanag, isang liwanag ng nagbabagang apoy na hinding-hindi kailanman mapapatay ng anumang gamot. Sa sulok ng silid, nakasalansan ang kanyang mga lumang damit na dinala mula sa mansyon, kabilang ang lumang damit panloob at ang paboritong lumang kamiseta ng kanyang yumaong ama na isinuot niya noong gabing dinala siya rito. Habang hinahawakan ang tela upang ayusin ito sa loob ng cabinet, napansin ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang bukol sa loob ng tahi ng kwelyo. Ang sinulid doon ay mukhang sinadyang baklasin at tinahimuli sa ibang paraan. Nanginginig ang mga daliri ni Nona na kinuha ang maliit na talim ng sinulid mula sa laylayan at marinahong binuksan ang tahi. Sa pagitan ng dobleng tela, isang piraso ng malambot na pulang tela ang lumitaw. Nang tuluyan niya itong mahila palabas, ng laki ang kanyang mga mata, isang makinis na panyo na sutla, kung saan nakaborda ng buong ingat at detalye ang 2 pangalan, Letty at Gapo, kasama ang eksaktong petsa ng kanilang kapanganakan at ang lagda ng kanyang ama, si Don Anselmo. Isa itong lihim na patunay na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw, isang patunay na alam ng matanda ang tungkol sa mga apo nito at ang tunay na nilalaman ng huling testamento na nagbibigay ng buong karapatan sa hasyenda sa mga lehitimong tagapagmana ni Nona. Hindi lamang basta pakikipaglaban sa mga anak ang kinakaharap niya ngayon. Ito ay isang malaking digmaan para sa buong imperyo ng pamilya, isang maruming sabuatan kung saan handang pumatay sina Catalina at Leandro upang walang matira ni isang bakas ng tunay na dugong tagapagmana. Mahigpit na niyakap ni Nona sa kanyang dibdib ang panyo, ang mga luha ng determinasyon ay tahimik na pumatak sa tela. Ngunit bago pa man niya maibalik ang tela sa pinagtaguan nito, isang pamilyar at mabigat na yabag ang tumama sa labas ng pasilyo. Ang anino sa labas ng makapal na salamin ng pinto ay tumigil. Isang mabagal at marahas na pagpihit ng doorknob ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang big mahaap pagbukas ng pinto ay nagdala ng malamig na hangin mula sa labas ng pasilyo.
Si Leandro ay pumasok habang suot ang puting laboratory gown, ang mga kamay ay nasa bulsa, at ang mukha ay nag-uumapaw sa labis na pagmamataas. Kasunod niya ang isang nurse na may dalang tray na naglalaman ng panibagong heringgilya ng gamot. Aba, mukhang mas kalmado ka na ngayon. Nona, panimula ni Leandro, ang boses ay may halong panunuya habang pinagmamasdan ang babaeng nakayuko sa gilid ng kama. O bago lang ang epekto ng gamot, kaya tuluyan nang sumuko ang iyong maliit na utak. Agad na umakto si Nona. Nanginginig niyang niyakap ang kanyang mga tuhod, inihilig ang ulo sa dingding at nagsimulang bumulong ng mga salitang walang kabuluhan, nagpapanggap na isang taong nawasak na ang katinuan. Ang kanyang mga mata ay pinalabo niya ng luha upang ipakita ang labis na takot at pagkalito. Huwag ninyo akong saktan. Malamig dito. Nanginginig na bulong ni Nona, sadyang binagalan at pinahina ang tono upang masani ang paniniwala ng lalaki. Humalakak si Leandro, isang tunog na puno ng paghamak. Isang linggo ka pa lamang dito ay parang wala ka ng silbi. Akala mo ba ay kaya mo kaming kalabanin? Sinuwerte ka lang noon dahil nabuhay ka sa ilalim ng anino ng iyong ama. Kinuha na namin ang lahat, ang mga bata, ang mga dokumento, pati na ang DNA test na pinaghirapan mong asahan. Si Sister Benigna na mismo ang nag-ayos ng lahat para sa amin nang walang kahirap-hirap. Si Inahan ay abala na sa paghahati ng mga lupain sa hasyenda at sa susunod na buwan tuluyan na kaming magiging malaya sa pangalang Villa Corta. Nakatago sa ilalim ng kumot ang mga ngipin ni Nona ay mariing bumaon sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasap niya ang alat ng sariling dugo. Ang bawat salita ni Leandro ay parang mga pako na ipinupukpok sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang nilunok ang bawat patak ng galit. Inukit niya sa kanyang isipan ang bawat detalye, ang pag-amin sa pakikipagsabuatan ni Sister Benigna, ang mga plano ni Catalina at ang kayabangan ng lalaking nasa kanyang harapan. Dahil akala ni Leandro ay wala ng malay o kakayahan si Nona na umintindi, madali siyang tumalikod matapos iutos sa nurse na iturok ang kalahating dosis ng pampakalma. Maya-maya patahimik na muli ang silid nang sila ay tuluyang umalis. Nang masigurong wala ng tao sa labas, dahan-dahang gumapang si Nona patungo sa ilalim ng lumang kama. Doon sa madilim na sulok na natatakpan ng alikabok na diretsyo ng kanyang mga daliri, ang isang lumang mobile phone na may basag na screen, ang regalong iniwan ng isang batang nurse noong nakaraang gabi bilang lihim na tulong. Habang hinawakan niya ito, ang screen ay kusang nag-ilaw, nagpakita ng isang guhit ng baterya na nagbabalang malapit ng maubos. Ngunit sa ilalim ng mahinang sinag na yon, isang mabilis na yabag ang biglang umalingaw-ngaw papalapit sa pinto, nagbabala na ang oras ng pagtatago ay maaaring matapos anumang sandali. Ang tahimik na kapilya ng pasilidad sa Cavite ay pinaliligiran ng dilim ng gabing iyon. Si Sister Benigna ay nakaluhod sa harap ng dambana, ang rosaryo sa kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang dinadasal ang huling misteryo. Ngunit gaano man katagal ang kanyang pananalangin, ang kapayapaan ay nanatiling mailap. Ang mukha ni Letty at Gapo na masayang tumatawa sa mga larawan ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan, kasama ang mabigat na multo ng konsensya at ang mga huling habilin ng yumaong Don Anselmo na nagbilin sa kanya na alagaan ang pamilya nito ng may katapatan. Hindi na nagdalawang isip si Sister Benigna. Kinuha niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng mainit na sopas at tinapay, dahan-dahang naglakad sa madilim na pasilyo ng maximum isolation ward kung saan nakakulong si Nona. Nang buksan niya ang pinto gamit ang kanyang master key, nakita niya si Nona na tahimik na nakaupo sa sahig, ang mukha ay payapa sa kabila ng hirap. Dahan-dahang lumapit ang madre, ang mga mata ay puno ng luha at pagpapakumbaba. "Nona, ka?" Mahinang tawag ni Sister Benigna, basag ang tinig. "Patawarin mo ako, isa akong duwag. Nagpadala ako sa takot at sa kapangyarihan ni Doktora Catalina." Hindi sumigaw si Nona. Walang galit o pagbabata sa kanyang mga mata nang lumingon siya. Sa halip, dahan-dahang hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang panyo ng sutla na may borda ng kanyang ama at iniabot ito sa matandang madre. Tumingin si Sister Benigna sa panyo at sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagpapanggap ay tuluyang nawasak. Binuhat niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, hinawakan ang mga daliri ni Nona at mariing humingi ng tawad habang humihikbi ng mahina sa sulok ng silid na hindi naaabot ng lens ng security camera.
Hindi ko na kaya na pagtatapat ni Sister Benigna sa gitna ng pag-iyak. Ang totoong testamento ay hindi nawala. Itinago ito ni Catalina sa ilalim ng sahig ng kanyang pribadong opisina sa mansyon sa loob ng lumang kahon ng kahoy na may tatak ng pamilya. At ang DNA test. Ako mismo ang nagdala ng maling sample sa utos niya. Ngunit maaari ko pang ituwid ito. Tutulungan kitang makalabas. Isang matatag na liwanag ng pag-asa ang sumilip sa mga mata ni Nona sa wakas. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha ng madre, ang pagbabalik ng isang kaluluwang matagal nang natabunan ng takot. Ngunit ang sandaling iyon ng pagkakaisa ay biglang pinutol ng isang marahas na pangyayari sa labas. Ang tahimik na pasilyo ay nayanig ng mabibigat na yabag ng mga paa. Isang malakas at sunod-sunod na pagpukpok sa pinto. Ang sumira sa katahimikan sinundan ng nanggigigil at pamilyar na boses na nag-aatas ng agarang pagbuka. Sister Benigna, buksan mo ang pinto na iyan. Ngayon din ang sigaw ni Doktora Catalina mula sa labas puno ng paghihinala at galit na direktang tumagos sa loob ng silid. Ang gabi sa pasilidad ng Cavite ay tila isang malalim na balon ng katahimikan maliban sa mahina at paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa gripo na parang nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Sa loob ng silid ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa rehas ng bintana. Nakaupo si Nona sa sulok, ang kanyang anino ay mahaba at nanginginig sa dingding. Ang katahimikan ay biglang pinutol ng tunog ng pagbukas ng mabigat na kandado. Pumasok si Leandro, bitbit ang isang aura ng pagtatagumpay na tila bahawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Walang ibang kasama ang doktor. Ang kanyang pagkapasok ay tila isang lihim na pagbisita ng isang mapanirang anino. Gising ka pa pala, Nona. O baka naman hindi ka lang makatulog dahil sa wakas ay natanggap mo na ang iyong tadhana. Ang mapang-asar na boses ni Leandro ay pumailan lang sa silid, bawat salita ay may halong lason. Dahan-dahang itinaas ni Nona ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinalabo, ang mga labi ay bahagyang nanginginig sa kunwaring takot. Leandro, bakit ninyo ito ginagawa? Ang mga anak ko, gusto ko lang silang makasama. Bakit kailangang magsinungaling? Humalakhak si Leandro, isang tunog na tuyo at walang kaluluwa. Lumapit siya at yumuko ng bahagya upang pantayan ang mukha ni Nona. You're so pathetic, Nona. Bakit dahil kailangan namin ang hasyenda? At ikaw ang tanging harang sa planong iyon. You think it was hard. Ang pagpapalit ng DNA samples ay parang paglalaro lang ng bata. Isang tawag lang kay Sister Benigna at isang malaking halaga sa doktor sa lab. Tapos na ang usapan. Ngayon kahit anong iyak mo, sa tingin mo ba, ay maniniwala sa iyo si Diyos sa paningin niya, isa kang baliw na naghahabol sa kayamanan. Sa ilalim ng kanyang manipis na una ng kamay ni Nona ay mahigpit na nakahawak sa lumang telepono. Ang daliri niya ay maingat na pumindot sa screen, sinisigurong ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro ay malinaw na naire-record. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang pag-arte. So inaamin mo na? Naninakaw ninyo ang buhay ko? Ang boses ni Nona ay halos pabulong na lamang, sapat na upang lalong maging kampante ang doktor. Inaamin ko dahil wala ka naman nang magagawa. Dito ka na mamatay sa Cavite, Nona. Walang makakarinig sa iyo at walang maniniwala sa isang sira ang ulo. Ang huling hirit ni Leandro bago siya tumayo, nang tuwid inayos ang kanyang laboratory gown at muling tumalikod upang lumabas. Nang marinig ni Nona ang muling pag-lock ng pinto, mabilis niyang kinuha ang telepono. Nakita niya ang timer na tumatakbo 3 minuto ng purong katotohanan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Mayroon na siyang sandata. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang matinis na tunog ng sirena ay biglang pumailan lang sa buong pasilidad. Ang pulang ilaw ng emergency alarm ay nagsimulang kumislap-kislap sa pasilyo na sinusundan ng mabibilis na yabag ng mga gwardya at ang galit na sigaw ng isang punong nurse na nag-uutos ng agarang inspeksyon sa bawat silid. Ang pulang ilaw ng sirena ay patuloy na umiikot sa buong pasilyo ng pasilidad, naghahatid ng matinding kaba na sumabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Nona. Ngunit bago pa man makarating ang mga gwardya sa kanyang pintuan upang magsagawa ng inspeksyon, isang figura ang maingat na pumasok mula sa kabilang daan. Si Sister Benigna. Dala ng matandang madre ang isang uniforme ng tagapaglinis at ang huling tapang na matagal na niyang ibinaon sa takot.
Sa tulong ng madre na ipasa ang teleponong naglalaman ng pag-amin ni Leandro kasama ang kopya ng totoong testamento sa isang pinagkakatiwalaang kartero na nag-aabang sa likod ng pasilidad. Ginamit nila ang kalituhan ng mga tauhan upang itakas si Nona palabas ng malamig na gusali. Sa dilim ng gabi sinalubong siya ng mga matatandang magsasaka, mga taong hindi kailanman nakalimot sa kabutihan ng yumaong Don Anselmo. Sila ang naging tulay upang makalayo siya sa rehas ng Cavite nang hindi napapansin. Sa isang maliit at lumang kubo na nakatago sa gilid ng malawak na hasyenda, nahanap ni Nona ang kanyang pansamantalang kanlungan. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay yumakap sa kanyang nanginginig na katawan. Sa gitna ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera, kinuha niya ang paboritong lumang polo ng kanyang ama mula sa kanyang dalang balutan. Isinuot niya ito, ipinasok ang mga braso sa manggas na medyo maluwag sa kanya at sa halip na umiyak sa pangungulila, isang matatag na haplos ang iginawad niya sa kwelyo nito. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang mga luhang iyon ay hindi na para sa kahinaan, kundi pandilig sa nagbabagang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat mabawi lamang ang kanyang mga anak. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga tapat na pinuno ng bayan palihim na inihahanda ang entablado para sa nalalapit na pista. Samantala sa loob ng marangyang opisina ni Doktora Catalina sa mansyon, isang kakaibang kutob ang nagtulak kay Gio na halughugin ang mga nakasarang kahon ng dokumento habang wala ang kanyang ina. Habang binubuklat ang mga papeles bumulaga sa kanya, ang mga kahina-hinalang paglipat ng malalaking halaga ng salapi patungo sa mga sekretong bank account. Ang mga petsa ng transaksyon ay eksaktong tumutugma sa araw kung kailan inilabas ang resulta ng DNA test at ang biglaang pagpapatapon kay Nona sa Cavite. Isang mabigat na pader ng katotohanan ang gumuho sa isipan ni Gio. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig habang unti-unting napagtatanto na ang babaeng itinuring niyang baliw ay ang tanging nagsasabi ng totoo. Makakaya ba niyang talikuran ang sariling dugo upang pumanig sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat? Ang tensyon ay tila isang nakakapasong hangin na bumabalot sa buong bayan habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga makukulay na banderitas para sa malaking fiesta kinabukasan. Sa pinakamataas na balkonahe ng mansyon, nakatayo si Doktora Catalina. Ang kanyang mga labi ay nag-ukit ng isang nakapangingilabot at mayabang na ngiti habang nakatanaw sa malawak na plaza lihim na nagpaplano kung paano tuluyang buburahin ang pangalan ni Nona sa kasaysayan upang suluhin ang yaman ng mga Villacorta. Kasabay ng paglubog ng araw ang malakas at magkakasunod na pag-alingaungaw ng kampana ng simbahan, ay naghudyat ng pagsisimula ng kapistahan, isang tunog na magiging saksi sa pagbagsak ng mga kasinungalingan. Ang buong bayan ay nagliliwanag sa ilalim ng mga makukulay na banderitas na masayang sumasayaw sa malamig na simoy ng gabi. Ang amoy ng inihaw na pagkain at matatamis na kakanin ay humahalo sa hangin na gaanyaya sa lahat na makisaya sa kapistahan ng bayan. Sa kabilang banda ang mansyon ng mga Montalban ay mistulang isang palasyo ng mga hari at reyna, nagdaraos ng isang marangyang salo-salo upang ipagmalaki ang kanilang yaman at kapangyarihan sa harap ng mga inanyayahang politiko at kilalang personalidad. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa plaza, isang babae, ang tahimik na naglalakad na kabalot sa isang madilim na alampay na nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Si Nona, sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga daliri sa isang maliit na USB flash drive, ang nag-iisang susi na magwawasak sa imperyo ng kasinungalingan ng mga Montalban. Nang dumaan siya sa tabi ng isang nakaparadang sasakyan, ang gintong liwanag mula sa mga nakasinding kandila ng prosesyon ay tumama sa salamin ng bintana. Nagpakita ng refleksyon ng kanyang mukha. Wala na ang takot. Wala na ang luha. Ang tanging nakaukit sa kanyang mga mata ay ang malamig na katatagan ng isang inang handang bawiin ang kanyang mga anak mula sa mga kamay ng mga halimaw. Habang nagaganap ang kasiyahan sa isang madilim na sulok, sa likod ng lumang simbahan malayo sa ingay ng kapistahan, nag-aabang si Gio. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa dilim si Sister Benigna. Panginginig ang naghahari sa mga kamay ng matandang madre nang iabot nito ang isang selyadong sobre. Binuksan iyon ni Gio at ang mga salitang nakalimbag sa opisyal na dokumento ay tumarak sa kanyang dibdib parang isang patalim.
Ito ang tunay na resulta ng DNA test kasama ang sinumpaang salaysay ng madre kung paano direktang inutos ni Doktora Catalina ang pagpapalit ng mga sampol. Ang mundo ni Gio ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina habang pinagmamasdan ang papel na hawak. Ang ina na itinuring niyang huwaran ng dangal at ang lalaking pinagkatiwalaan niyang doktor na si Leandro ay sila palang arkitekto ng pinakamalupit na kasamaan. Isang matinding alon ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ang binalot ang buong pagkatao ni Gio na aalala kung paano niya tinalikuran at hinayaang kaladkarin si Nona palabas ng ampunan nang walang kalaban-laban. Sa gitna ng plaza nakatayo ang isang higanteng LED screen na inihanda para sa mensahe ng pamilya Montalban. Palihim na umaasa si Nona habang nakatayo sa likuran ng kumpol ng mga tao na ang kanyang mga kakampi na nakapasok sa control room ay hindi mahuhuli sa pag-ikot ng tadhana. May ear ba ng maayos ang nilalaman ng kanyang hawak bago mahuli ang lahat? Ang masayang musika na naghuhudyat ng formal na pagsisimula ng programa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa likod ng entablado buong pagmamalaking naglakad patungo sa gitna si Doktora Catalina. Ang kanyang ngiti ay puno ng kayabangan kaway ng kaway sa mga taong hindi alam ang tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. Handang angkinin ang tagumpay na itinayo niya mula sa dugo at luha ng isang inang inulila. Ang gabi ay napuno ng malakas na paghampas ng mga palad mula sa madla, sumasalubong sa pag-akyat ng reyna ng mga sinungaling. Nakatayo si Doktora Catalina sa pinakagitna ng kumikinang na entablado, hawak ang mikropono, na tila ba hawak niya ang mismong tadhana ng bayan ng San Isidro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw puno ng peking kabaitan, at matayog na kayabangan habang pinupuri ang malinis na pangalan ng pamilyang Montalban at ang kanilang walang sawang pagkakawanggawa para sa mga mahihirap. Nakangiti ang mga panauhin, walang kaalam-alam, na ang mga salitang lumalabas sa bibig ng ginang ay hinabi mula sa panlilinlang at nakaw na buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagmamalaki, ang higanteng LED screen sa likuran ng entablado ay biglang namatay. Isang nakakabulag na pagkurap ng liwanag ang pumalit bago tuluyang lumitaw ang isang madilim at pamilyar na silid. Ang buong plaza ay biglang binalot ng pagkagulat nang umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaki sa malalaking speaker, isang boses na puno ng pagmamataas at kalupitan. Ito ay ang malinaw na pag-amin ni Leandro mula sa loob ng pasilidad sa Cavite. Narinig ng libu-libong tao ang bawat salitang binitawan ng doktor tungkol sa kung paano niya madaling pinalitan ang mga sampol ng DNA at tinurukan ng gamot upang palabasin na baliw si Nona. Sinundan agad ito ng garalgal na boses ni Sister Benigna, umiiyak at nagtatapat tungkol sa tunay na huling testamento ni Don Anselmo Villacorta, na sadyang itinago ni Catalina upang pagnakawan ang nag-iisang lehitimong tagapagmana. Sa mismong screen ipinakita ang malinaw na kopya ng dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ni Nona bilang tunay at nag-iisang nagmamay-ari ng hasyenda. Ang masayang kapaligiran ng kapistahan ay mabilis na napalitan ng malakas na bulong-bulungan at matinding galit mula sa taumbayan. Ang mga matang kanina ay may paghanga kay Doktora Catalina ay ngayon ay puno ng pandidiri at pot. Si Aling Marites na nasa unahan upang ipagpatuloy ang kanyang kinagawiang pag-video, ay nanlaki ang mga mata. Namutla siya sa kaba at unti-unting umatras patungo sa likuran ng mga tao, pilit itinatago ang sariling mukha at telepono, matapos mapagtanto na naging kasangkapan siya sa pagwasak sa buhay ng isang inosenteng ina. Sa ibaba ng entablado ang kumpol ng mga tao ay automatikong nahati kusang gumagawa ng isang tuwid na daan. Mula sa dulo ng madladahan-dahang hinubad ni Nona ang madilim na alampay na nagtatago sa kanyang anyo. Nakasuot siya ng lumang polo ng kanyang yumaong ama, ang kanyang ulo ay nakataas. At ang mga mata ay nag-aapoy sa matapang na paghahanap ng katarungan. Isang malamig at banayad na hangin ng gabi ang humampas nagpalipad sa laylayan ng kanyang damit habang humahakbang siya ng buong tatag patungo sa entablado, tila isang diwata ng katarungan na hindi na kailanman magpapadaig sa takot. Sa ibabaw ng entablado ang kulay sa mukha ni Doktora Catalina ay tuluyang nawala. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa babaeng inakala niyang mabubulok na ng buhay sa kulungan.
Si Leandro naman ay nawala ang tikas nagpapanik at palihim na naghahanap ng daan pababa upang tumakas, ngunit ang mga galit na tingin ng madla ay tila mga makapal na pader na nakaharang sa kanyang daraanan. Habang maangas na umaakyat si Nona sa mga hagdan ng entablado, isang katanungan ang naglalaro sa isipan ng lahat. Paano tatanggapin ng mga musmos na bata ang babaeng matagal nang siniraan at inilayo sa kanila ngayong bitbit niya ang katotohanan? Ang sagot ay mabilis na dumating sa kalagitnaan ng kaguluhan. Mula sa gilid ng entablado, kung saan nakatayo ang mga yaya at mga panauhin, dalawang maliit na figura ang biglang nagpupumiglas. Nakita ni Letty at Gapo ang babaeng lumuha para sa kanila, ang babaeng gumawa ng kanilang paboritong damit. Hindi na nila hinintay ang permiso ng sinuman. Buong lakas silang tumakbo palabas ng dilim, umiiyak at sumisigaw ng salitang 5 taong ipinagkait ng tadhana. Mommy, ang mabilis at sunod-sunod na yabag ng mga maliliit na paa ay tumakbo patungo kay Nona, pilit na binabasag ang huling pader ng pangungulila. Sinalubong ni Nona ang maliliit na katawan ni Letty at Gapo, nang buong higpit ibinaon ang kanyang mukha sa kanilang mga leeg, habang ang mga luha ng matagal na pangungulila ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang init ng kanilang yakap ay nagtunaw sa yelo ng 5 taong pagdurusa. Walang ibang naging mahalaga sa sandaling iyon, kundi ang muling pagtibok ng 3 pusong pinaglayo ng kasakiman na ngayon ay muling pinag-isa ng katotohanan. Ngunit ang gabi ng katarungan ay hindi pa natatapos. Ang matinis na sirena ng mga sasakyan ng pulisya ay pumunit sa hangin ng kapistahan, sinabayan ng kislap ng asul at pulang ilaw na sumasalamin sa mga gulat na mukha ng madla. Mabilis na inakyat ng mga alagad ng batas ang entablado. Bago pa man makatakas si Leandro patungo sa likuran ng tolda, hinawakan siya ng 2 pulis. Ang lamig ng bakal na posas ay dumampi sa kanyang mga pulso, isang mabigat at malamig na pahiwatig ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Ang lalaking minsang nagtago sa likod ng puting uniforme ng panggagamot ay pilit na inilalayo sa madla habang nakayuko bitbit ang katotohanang babawiin na ng Konseho ng Medisina ang kanyang lisensya habang buhay. Sa gitna ng entablado, ang gilas at kayabangan ni Doktora Catalina ay tuluyang natunaw. Nagsisigaw siya, pilit na pinasisinungalingan ang mga ebidensya at tinatawag na mga traidor ang lahat ng nasa paligid niya. Subalit nang iharap sa kanya ng punong investigador ang mga warrant of arrest na nakabase hindi lamang sa pagkidnap kay Nona, kundi maging sa mga huwad na dokumento sa pananalapi ng hasyenda, ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Bumagsak ang kanyang tungkod sa sahig ng entablado, kasabay ng tuluyang pagguho ng imperyo ng mga Montalban. Nakaluhod siya sa harap ng libu-libong taong minsang sumamba sa kanya, ngayon ay iniiwan siyang nag-iisa sa dilim ng sarili niyang kasamaan. Sa ibaba ng entablado, ang kumpol ng mga taong minsang naging kasangkapan sa pang-aapi ay hindi nakaligtas sa hatol ng lipunan. Si Aling Marites kasama ang kanyang mga kaibigang mahilig magpakalat ng malisyosong kwento ay na-corner ng mga galit na taga-baryo at ng mga dumating na kasapi ng media. Nanginginig ang mga labi at panay ang tulo ng pawis ni Marites habang napilitan siyang yumuko at humingi ng tawad ng paulit-ulit kay Nona. Sa harap ng mga nagliliwanag na lente ng kamera, nilalasap ang pait ng kakahiyan na siya mismo ang nagtanim. Mula sa dilim ng madla, isang lalaki ang marahas na nakipagsiksikan patungo sa unahan. Si Gio. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi, ang mga mata ay namumula sa luhang kanina pa pinipigilan. Tumakbo siya patungo sa mag-iina at walang pag-aalinlangang lumuhod sa matigas na lupa sa mismong paanan ni Nona. Ang lalaking tagapagmana ng hasyenda na minsang naging bulag sa pag-ibig at katotohanan ay ngayoy nagmamakaawa. Patawarin mo ako, Nona. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Ang garalgal na boses ni Gio ay nag-agaw buhay sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Iniangat ni Gio ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang palad ni Nona. Isang mainit na patak ng luha mula sa mga mata ng lalaki ang nahulog at dumampi sa balat ni Nona. Subalit sa halip na suklian ito ng pag-aaruga mariin at malamig na inalis ni Nona ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata na ngayon ay punong-puno ng tapang at dignidad ay tumitig ng diretso sa basag na kaluluwa ni Gio. Hindi kayang bawiin ng isang paumanhin ang 5 taong itinapon mo ako sa dilim, Gio. Ang mga anak ko ay kailangan ng ina na kayang ipaglaban sila
Hindi ng amang madaling maniwala sa kasinungalingan ang malamig. Ngunit matatag na wika ni Nona, mga salitang naging parang huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Gio. Mahigpit na hinawakan ni Nona ang maliliit na kamay ni Leti at Gapo. Itinaas niya ang kanyang noo at naglakad palayo nilalampasan ang nakalugmok na si Catalina at iniiwan si Gio na nanatiling nakaluhod sa gitna ng nawasak na dangal ng pamilyang Montalban. Hindi na siya lilingon pa sa nakaraan na sumira sa kanya. Habang naglalakad ang mag-iina papalayo ang gabi, ay biglang niliwanagan ng pagsabog ng kislap at pag-usbong ng mga nakukulay na ilaw sa kalangitan. Mula sa inihandang palabas ng kapistahan mga bulalakaw ng apoy, na tila nagdiriwang sa paglaya ng katotohanan. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa malawak na lupain ng hasyenda, nagdadala ng mainit na liwanag na pilit tinutunaw ang mga anino ng kahapon. Ang buong lupain na dati ay pinamumunuan ng kasakiman ay bumalik na ngayon sa tunay na nagmamay-ari nito. Subalit sa halip na ang kinin ang malamig at nagtataas ang pader ng mansyon ng mga Montalban na sumisimbolo sa luho at kasinungalingan, pinili ni Nona na manirahan sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng taniman, ang mismong tahanan na iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng bahay, ang amoy ng piniritong daing at sinangag ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Ang musika na pumupuno sa buong kabahayan ay hindi nagmumula sa mga mamahaling instrumento, kundi sa dalisay at walang malisiyang halakhak ni Leti at Gapo na masayang naglalaro sa sahig. Maingat na sinusuklayan ni Nona ang mahabang buhok ni Leti habang ibinibigay niya ang paboritong kahoy na kabayo kay Gapo. Bawat araw ay isang panibagong hakbang ng pag-aaral. Unti-unti niyang kinikilala ang paboritong pagkain ng kanyang mga anak, ang mga kinatatakutan nila sa gabi at ang maliliit nilang pangarap. Binubuo niya muli ang mga taong ninakaw sa kanya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pagmamahal na buo malaya at walang hinihinging kapalit. Sa di kalayuan, may isang lalaking patuloy na nagbabantay ng tahimik sa labas ng kanilang bakod. Araw-araw paggising ni Nona, may isang simpleng palumpon ng mga sariwang puting daisy ang nakapatong sa kanilang pintuang kahoy. Ang mga bulaklak na ito ay isang tahimik na paumanhin na hindi nang hihingi ng mabilisang pagpapatawad. Pinili ni Gio na manatili sa anino, tumutulong sa pagpapalago ng pananim nang hindi nagpapakita at patuloy na nag-aayos sa mga gusot na iniwan ng kanyang ina. Natutunan na ng lalaki ang pinakamabigat na leksyon ng kanyang buhay, na ang nasirang tiwala ay hindi maibabalik ng salita, kundi ng mahaba at matiyagang pagpapatunay sa paglipas ng panahon. Isang umaga, hawak ni Nona ang maliliit na kamay ni Leti at Gapo. Sabay-sabay silang humakbang palabas sa balkonahe ng bahay kahoy upang salubungin ang araw. Tumingala si Nona nakapikit habang dinarama ang init sa kanyang mukha. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ng buong-buo ang halaga ng kanyang kalayaan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit, at hindi rin ito matatagpuan sa paghihintay ng pagmamahal ng ibang tao. Ang kaligayahan ay ang gantimpala pagkatapos mong itanim ang iyong tapang ipaglaban ang iyong halaga at hayaang mamukadkad ang iyong sariling paghilom. Ang ihip ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng hasyenda ay tila nakikipag-awitan sa masasayang tinig ng mga bata. Subalit ang mapayapang kalikasan ay pansamantalang nahinto ng isang pamilyar ngunit maingat na tinig ang tumawag mula sa mababang bakod. Nakatayo roon si Gio, may daladalang mga bagong pitas na bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba at pasensyang handang maghintay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahong nahuhulog at tahimik na napapalitan ng mga bagong usbong. Ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa likod ng malalawak na lupain ng hasyenda, nag-iiwan ng ginintuang liwanag na mahigpit na yumayakap sa bubong ng maliit na bahay kahoy. Sa gitna ng luntiang bakuran, ang masasayang tinig ni Leti at Gapo habang naghahabulan ay tila isang malambing na awit na nagpapawi sa anumang natitirang pagod sa puso ng kanilang ina. Dito sa simpleng buhay na malayo, sa mapanlinlang na karangyaan ng mga Montalban, natagpuan ni Nona ang sagot sa kanyang matagal na panalangin. Natagpuan niya ang tunay at wagas na kapayapaan, isang yaman na hindi mabibili ng salapi at hindi na kailanman mananakaw ng sinuman. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Nona
Ang paglalaro ng kanyang mga anak isang marahan at pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Si Gio, hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana na nabubuhay sa ilalim ng palad ng kanyang ina. Ang lalaking nakatayo ngayon sa tabi ni Nona ay isang amang nagpakumbaba, isang lalaking natutong maghintay sa labas ng bakod araw-araw nagtatanim ng mga bulaklak at nagpapatunay ng kanyang nagbago at dalisay na layunin. Tiningnan ni Nona ang mga mata ni Gio at sa maamong liwanag ng dapit hapon, naramdaman niyang ang huling yelo ng galit sa kanyang dibdib ay tuluyan ng natunaw. Pinatawad niya si Gio at pinatawad niya ang mapait na nakaraan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi dahil kinalimutan niya ang pait ng kahapon, kundi dahil napagtanto niyang ang pagpapatawad ang tanging susi upang tuluyang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa madilim na rehas ng poot. Inabot ni Gio ang kamay ni Nona. Sa pagkakataong ito hindi na iyon iniwas ng babae. Hayaan niyang magtagpo ang kanilang mga palad ang mainit at magaspang na daliri ng lalaki ay maingat na pumulupot sa kanya isang tahimik na pangako ng pag-iingat at walang hanggang paggalang. Dahan-dahang isinandal ni Nona ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Gio. Sa yakap ng katahimikan naramdaman nila ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso, isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matibay, mas malalim at mas ligtas. Kung mayroon mang iniwang aral ang mahabang paglalakbay na ito ay ang malalim na katotohanan na ang kaligayahan ay may kaakibat na mataas na halaga at kailanman ay hindi ito dapat isuko. Ang isang babae gaano man siya durugin tapakan at itapon sa pinakamadilim na piitan ng kasinungalingan, ay muling babangon at liliwanag kung ang kanyang pinanghahawakang sandata ay ang pagmamahal sa mga anak at ang paggalang sa kanyang sarili. Hindi siya naging biktima na lamang ng malupit na tadhana. Siya ang inang mismong sumulat ng kanyang paglaya. Ang ginintuang takip-silim ay tuluyang nagpinta sa kalangitan, nagiiwan ng isang payapa at makulay na tanawin na pumapasok sa mga siwang ng bahay kahoy, kasama ang kanyang mga anak, at ang lalaking nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at magbago. Humarap si Nona sa panibagong bukas nang may buong ngiti. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagluha, kundi naging isang walang hanggang patunay na ang dalisay na liwanag ng paghilom ay magmumula at magmumula palagi sa isang pusong marunong lumaban, marunong bumitaw, at marunong magpatawad.